Mga ka-express, eto na ang balita na siguradong gugulantang sa mundo ng basketball community. Kai Sotto is officially back. Hindi ito chismis, hindi ito haka-haka, at lalong hindi ito fake news. Kung ikaw ay isang tunay na ka-express na matagal nang sumusubaybay sa ating mga kwento, alam mong sa channel na to, totoo lang ang ibinabalita. At ngayon, ihahatid ko sa inyo ang buong storya sa likod ng pagbabalik ni Kai at kung bakit ito mahalaga para sa Gilas Pilipinas na naglalakbay patungong FIBA Asia Cup ngayong August. Matatandaan natin na matagal-tagal na ring hindi nasilayan si Kai sa hardwood dahil sa kanyang knee injury na matagal ding nagpapagaling. Noong una, maraming nag-alala. May ilan pang nagduda kung babalik pa si Kai sa dati niyang forma. Pero teka lang, tingnan natin ang mga ebidensya. Sa mga recent highlights at reports, wala ni anino ng injury ni Kai sa kanyang kilos. Sa mga recent na sightings and reports, sa halip abala siya sa kanyang personal life. Nakita siyang bumisita sa Pilipinas, aktibo sa kanyang mga business engagements, at syempre hindi rin mawawala ang mga sightings kasama ang kanyang special someone. At kung iniisip niyong baka nagpapahinga lang si Kai, think again. Bumalik naman siya sa Japan kamakailan at ngayon ay muling nasa Pilipinas. Kung enjoyed ka, hindi ka basta-basta maglalakad ng ganito. Hindi ka rin maglalakad, mamamasyal o magbibiyahe kung ang tuhod mo ay hindi pa maayos. Kaya kung sinasabi mong fake news ito, aba, baka ikaw ang hindi updated. Pero linawin natin, may kaunting katotohanan sa sinasabi ng iba. Technically, si Kai ay hindi pa 100% game ready. Ang tinatawag nating full rehabilitation ay isang proseso. Hindi ito overnight, lalo na kung ang goal ay hindi lang basta makabalik sa court, kundi makabalik ng mas malakas, mas handa at mas sulit na Kai Sotto. Kung ordinaryong tao lang si Kai, fully healed na siya ngayon. Pero iba ang standards kapag athlete ka, lalo na kung tulad niya na inaasahang magiging poste ng Gilas Pilipinas sa international tournaments. Kailangang sigurado ang kanyang kampo na hindi mauulit ang injury at hindi siya mapipilitan na umatras sa kalagitnaan ng laro. Kaya kung titingnan mo ang kabuuang sitwasyon, malinaw, Kai Sotto is on the way back and he's coming strong. Ngayon ang malaking tanong sa buong bayan, maglalaro ba si Kai sa FIBA Asia Cup ngayong August? Ka-express as of today, walang official announcement, walang nagsasabing sure na lalaro siya, pero wala ring nagsasabing hindi siya pwede. Si Kai mismo ay tahimik tungkol dito, si Coach Tim Cone, ganon din. Pero kung babalikan natin ang mga ulat, may mga nagsasabing pwedeng umabot ng up to 12 months ang full rehab ni Kai. Pero ulitin natin, walang definite timeline. Kaya hindi imposibleng umabot siya sa FIBA Asia Cup kahit off the bench lang muna. Isipin mo ka-express, kahit spot minutes lang ang ibinigay ni Kai, 5 to 10 minutes of presence on the floor, sapat na yon para mataranta ang kalaban. Dahil si Kai, hindi lang ordinaryong player, he is 7'3" tower na may shooting, basketball IQ, at may galing na napatunayan na sa mga international games. At eto ang hindi dapat kalimutan ng mga doubters. Si Kai ay hindi sumusuko. Balikan natin ang kanyang mga laro sa NBA Summer League. Alam natin may ininda na siyang back pain noon, pero lumaban pa rin siya. Sumalang siya sa mga NBA workouts kahit masakit ang kanyang likod. At sa FIBA Asia Cup mismo sa Pilipinas, yes, kahit injured siya, pinilit pa rin niyang makapaglaro para sa bayan. Saan ka pa makakakita ng ganitong klase ng puso? Hindi lang talento ang meron si Kai, kundi dedikasyon at pagmamahal sa bandera. Kaya kung may pagkakataon siyang muling magsuot ng Gilas jersey ngayong FIBA Asia Cup, sigurado akong pipilitin niya ito. Kasi ganun si Kai. Hindi siya yung tipong player na papayag lang na manood mula sa sidelines
lalaban at lalaban yan. Ngayon, alam natin na hindi lang physical rehab ang pinaglalabanan ni Kai. Sa likod ng kanyang pagbabalik, may pressure, may expectations, at may mga taong patuloy na nagdududa sa kanya. Pero ka-express, hindi bago yan. Mula pa nung bata pa siya at napiling maging future of Philippine basketball, binato na siya ng batikos, ng doubts at ng negativity. Pero ano ang ginawa ni Kai? Lumaban siya sa Australia, lumipad siya sa US, sumabak siya sa Japan, at sa lahat ng to, dala-dala niya ang pangalan ng Pilipinas. Hindi man siya palaging headline sa ESPN o Bleacher Report, pero para sa ating mga tunay na nakakaintindi sa laban niya, Kai Sotto is already a champion on his own right. Ngayon habang ang Gilas Pilipinas ay naghahanda para sa FIBA Asia Cup, maraming tanong ang bumabalot sa lineup. May mga injury, may mga bagong pangalan, may mga posibilidad ng paglipat ng sistema, pero may isang bagay na tiyak, yun ay ang pagbabalik ni Kai ay makakapagbigay ng panibagong pag-asa sa buong team. Kahit pa hindi siya agad maging starter, kahit pa konti lang ang minutes niya, yung presensya niya pa lang sa loob ng court ay game changer na. Mararamdaman niya ng mga kalaban, mararamdaman yan ng kanyang mga teammates, and most of all, mararamdaman natin ang pag-angat ng moral ng buong bansa. Kaya sa mga nagsasabi ng fake news sa Express Info, tanong ko lang, anong part dito ang hindi totoo? Ang pagbabalik ni Kai ay hindi chismis, hindi rin ito pag-hype lang. Ito ay isang kwento ng pagbabalik, pagbangon at muling paglaban. At gaya ng laging sinasabi natin dito, sa huli, ang pagbabalik ni Kai ay hindi lamang simpleng balita. Isa itong simbolo ng pag-asa para sa buong basketball nation. Sa kabila ng mga injury, pressure at pagdududa mula sa iba, nananatiling matatag si Kai sa kanyang laban. Ka-Express, kayo, naniniwala ba kayong makakalaro na si Kai sa FIBA Asia Cup? Sa tingin nyo, kahit spot minutes lang, ay sapat na para matulungan ang Gilas sa laban para magkampyonato? I-comment mo yan at basahin natin yan sa susunod na episode. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe, i-like ang video, at i-share ito sa lahat ng mga kaibigan mong basketball fan. Dahil dito sa Express Info, bawat kwento, ginulat ang mundo.